Magsitayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. Sige po, inyo pong subaybayan at akin pong babasahin ang sabi po ng talata, at inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ano po? So, atin hong pag-aaralan, yan talata, yung mga talataan na nandito sa Deuteronomy chapter 6. Tayo po mag-pray, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po na muli po kami nagkasama-sama upang muling aralin ang inyong pong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang pangangaral ng salita. Akin pong dalangin, Panginoon Diyos, ang inyong abanlingkod ay bigyan niyo ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita, Panginoon. Batid niyo po ang akin pong kaalaman. Nawa, O Diyos, akin pong dalangin, ang inyong pong biyaya ay sumagana at abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa ayon sa kanila pong pangangailangan espiritual, Panginoon. Patawad din po sa mga pagkukulang at pagkakasala na inyo nasumpungan sa aming mga buhay. Pakilinis po ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, ay maging isang haing samyo ng masarap na amoy ang pangangaral at aming mga buhay, Panginoon Diyos, sa inyo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po nawa itong gabing ito. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na po magsupo. Okay, so ngayon po ay tayo po ay mag-aaral or nag-aaral sa talakayang patungkol sa pamilya. Ano po? At atin pong inaral yung mga nakaraang aralin ay napakagaganda. Ano po? At kung inyo pong babaybayin at babalikan, ay talaga namang tayo ay satisfied na kung tatanungin. Ano po? Sa atin pong buhay at sa atin pong nalalaman, ay kung atin po talagang isasabuhay yung mga katotohanan na nahayag, ay talaga naman pong tayo po ay mapapaayos sa ating buhay. Ano po? At ngayong gabi po ay aaralin muli natin bakit mahalaga yung salita ng Diyos. Ang sabi diyan ng talata, teach them diligently unto thy children. Ano? Ang sabi po sa Tagalog, sabi po dito ng Tagalog, at inyong ituturo ng buong sikap. Ano po? Alam niyo po, ang salita po ng Diyos ay ito po ang pinakamahirap ipaunawa sa tao. Lalo na po pagka ang isang tao na inyo pong pinapangaralan ay hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Wow. Yan po'y totoo. Maging tayong mananampalataya ng Diyos, dahil kung ako po'y naniniwala, kung talagang, itong pangangaral naman po dito sa atin, alam naman po natin ang pangangaral ng ating pastor. Ano? At talagang bombastic. Ano po? Ang pangangaral ng ating pastor ay hindi lang pangangaral, kundi meron talagang kapursigihan na tayo ay matuto, na tayo ay magkaroon ng kaalaman, na tayo ay may apply natin sa ating buhay yung ipinapangaral ng ating pong pastor. Ngayon, napakahirap ilagay sa isip ng tao ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, ito po, alam niyo po ang Deuteronomy, kung inyo pong aaralin itong Deuteronomy, ito po ay inulit na. Ito po ay inulit na. Sa Exodus, ito po ay summarize, halos kumbaga inulit na lang itong tagpong ito eh. Ngayon, kaya kinakailangan pong ulitin ang salita ng Diyos, ang isang talata or ang katotohanan ito, dahil ito po ay nakasubject sa Israel. Kumbaga po ang Israel ay lagi nang nawawala sa linya. Alam niyo ho yun? Pagka papaalalahanan ng Panginoon, babalik. Tapos, maya-maya, mawawala na naman. Ano kaya ang sabi po ng talata, at iyong ituturo ng buong sikap. Ano? Kaya napakahalaga po mga minamahal, lalo na po sa atin. Ano? Ay, sa inyo, sa mga magulang, na dapat sa inyo po is muli nagmumula yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga anak. Dahil kayo ang pinakamahabang kasama, kayo ang mahabang oras na kasama ng inyong mga anak.
At dapat kayo ang nangunguna sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa inyong anak. Ano po? At sana po, itong katotohanan na mahahayag, ay ito po talaga yung ating itinuturo sa ating mga anak. Dahil hindi po porke tayo po ay nakakapagturo ng salita ng Diyos sa ating anak, ay nare-retain niya sa isip ng mga anak. Lalo na po ngayon, ang daming pang-agaw ng atensyon sa ating mga anak. Lalo na po yung nabasa po ninyo, yung Satan, yung palabas. Dear Satan. Siya na nga ni Romel, mabait din pala si Satan. Ay papaano kung tayo ay walang alam sa salita ng Diyos at hindi natin nababasa yung salita ng Diyos na dapat nating ituturo sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Ano po? At ang naipapanood nila sa TV, sa media, ay ang mga ganyang katotohanan. Ano ang ating, or ano ang inyong ipanlalaban sa katotohanan na yon? O sa mga maling aral na yan? O sa maling turong yan? Kaya mga minamahal, napakahalaga po talaga na tayo po ay maraming alam sa salita ng Diyos. Opo. Upang maituro po natin sa inyo pong mga anak, sa aking pong, kung ako po yung loloobing magpamilya, upang maituro ko po sa aking anak yung mga katotohanan na dapat niyang malaman na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya mahalaga po yan. Ano po? Kaya sabi nga po dito, ang kahalagahan ng pagtuturo ay upang ang pagkakamali sa ating buhay, lalo na sa pagsunod sa Diyos, ay maiwasan. Bitin pala yung aking sinulat. Ano? Upang sabi po dito, upang ang pagkakamali sa ating buhay, lalo na sa pagsunod sa Diyos, ay maiwasan. Ano? Dahil sa kakulangan, sabi nga, pagka ikaw ay walang alam, mapapahama ka. Ano? Banas. Okay, pasensya na po. Okay, ngayon, sabi po dito, sa inyong pamumuhay, sa mga planuhin sa buhay, hindi po porque tayo ay marunong na, o kung may independent na, or ikaw ay nakakatayo na sa iyong sarili, basta ka na lang magpaplano. Opo. Na dapat ikaw ay sumasangguni muna, una sa Diyos, sa kanyang salita, at sa pastor. Dahil kung yan ay hindi kalooban ng Diyos, ay, bilang tayo mananampalataya, alam naman natin, pagkalinggo, dapat wala tayo sa trabaho. Ano? Yan ay dapat ay sa Panginoon. Dahil yan ay utos ng Panginoon. Sa pagbibigay, dapat yan ay automatic na ang 10% ay sa Panginoon na yan. Opo. Kaya mga minamahal, dapat nating malaman yung mga katotohanan na itinuturo ng Biblia upang tayo po ay makasunod sa kanyang kalooban. Unang katotohanan na atin pong nalaman, meaning po pala ng teach, or ibig sabihin po nito, means to cause to know something, to guide. Ano? Ang sabi po dyan, to guide. Ang sabi po diyan, to educate, instruct, tutor, indoctrinate, train. Yan po pala yung teach. Pag sinabing teach means to cause, to know something, to guide, to impact, educate, instruct, tutor, doctrinate. Ay tayo naman po dito, sawa na po tayo, or kumbaga po ay, kumbaga sa pagtuturo, sa salita ng Diyos, hindi po tayo pabaya. Opo, meron tayong Trinity class. Meron tayong sovereign class. Ano po? Meron tayong iba't ibang katotohanan na atin pong napapakinggan. Sawa na po tayo, or kumbaga po ay, ibig sabihin, lungad. Sa pag-aaral, hindi po, ang iglesyang ito, hindi po kulang sa pangangaral. Nasa sa iyo na kung ikaw ay ba't ganyan? Apo, ba't ka ganyan? Ay ang iglesyang ito naman, hindi naman tamad sa pagtuturo ng katotohanan, lalo na sa doktrina ng Biblia. Ano po? Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi po dito ng talata, at iyong ituturo ng buong sikap. No?
At ang atin ho namang pastor, hindi naman po kumbaga po, hindi po biro ang kanyang ginagawa. Buong sikap talaga. At yung makikita natin sa pagtuturo at pag-aaralan ng salita ng Diyos. No? Ngayon, meron ilang katotohanan tayong titingnan sa katotohanan ito. Unang katotohanan na dapat nating makita at dapat na maituro ng mga magulang sa mga anak. Dahil yun po yun sabi po ng talata dito sa verse 7, at inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak. Kaya mga magulang, sa mga magulang, dapat kayo ang primera na nakakaalam ng salita ng Diyos na inyong ituturo sa inyong anak. Dapat kayong mga magulang ang hindi pabaya sa pakakinig at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Opo. Dahil sino magtuturo? Linggo, Miyerkules lang naman napunta dito ang inyong mga anak. Kayo ang malimit, nakasama sa bahay. Ano ang sabi po ng talata? Atin pong basahin muna. Sabi po, at inyong ituturo ng buong sikap, hindi po yan madali. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga anak, kaya buong sikap. Ano po sabi? At inyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak, at inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa inyong bahay. Ano po? Ano po ang inyong pinag-uuntahan pagka kayo nakaupo sa inyong bahay? Ano pa sabi? At pagka ikaw ay lumalakad sa daan. Yan po ang sabi. Dapat ang mga magulang ang primerang saturated ng salita ng Diyos na ituturo niya sa kanyang mga anak. Paano ka magiging saturated ng salita ng Diyos? Wala, ultimong pag-attend sa simbahan, hindi ka uma-attend. Ano po? Kaya mga magulang, tayong lahat, tayo po'y subject dito. Tayong wala pang mga asawa, kayong may mga asawa na, dapat tayo'y maging porsigido sa pag-attend, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Opo. Dahil yan ang sabi. Ano pang sabi po ng talata? At pagka ikaw ay hihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Tingnan nyo. Bakit? Dahil pagka ikaw ay, ito, katulad itong rilo, madali nyo makita. Pagka nandito sa noo, madali nyo ding makita. Bakit? Yun illustration lamang na dapat talagang ang salita ng Diyos ay namumutawi sa ating mga bibig. Opo. Napakahalaga niyan. Ano pa mong sabi? At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay. Bakit doon sabi? Para bilis makita. Ano? Para mabilis makita. Ang sabi po ng talata? At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Tingnan nyo, bakit ganoon? Dahil madali mong mapapansin yan Madali mong mapapansin ang isang bagay pagka yan ay nakahara. Pagka yan ay kumbaga matatalisod, mababayakir ka na. Kaya yun, ganun ang pagkakasabi ng Diyos sa bayang Israel dahil ang tao ngay makakalimutin. Ang tao ay kalimitan, ang natatandaan hanggang 72 hours lang or 3 days lang, limot na. Ako nga minsan, naipatong ko lang akin na sayang, cellphone, wala na wala pang kalahating oras, nalimutan ko na Palibasa yun lang. Nalilimutan na. Kaya dapat palaging na ipapaalaala ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Oho. Yan po yung katotohanan. Ang sabi po ng talata, ang sabi pa po, at mangyayari pag ikaw ay papasok sa Panginoon, at mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain, or iba na po itong usapan. So, ang mahalaga or ang katotohanan na pinapakita po na dito ng Diyos ay dapat ang salita ng Diyos ay maituro, maipakita, maipaalaala sa bawat isa po sa atin. Ngayon, yung katotohanan, may ilang katotohanan ako ditong kinuha na bukod po diyan sa salita ng Diyos na pagpapaalala, ay dapat po nating itinuturo sa ating mga anak. Sa inyo pong mga anak. Sa bawat anak po na nandito at sa mga magulang na may mga anak, dapat na ituturo. Una ng katotohanan, yung pagkatakot sa Diyos.
Yung fearing God. Yung pagkatakot sa Panginoon. Oh, alam niyo po ba, ayan dyan ay, hindi yan yung bastang pagkatakot yan, ay godly fearing. Ano? Yung pagkatakot sa Panginoon, dapat yan po ay naituturo natin sa atin or sa inyong mga anak, sa bawat isa po sa atin. Dahil alam niyo po ba ang resulta ng bawat kasalanan? Alam niyo po ba ang resulta ng bawat pagkakamali or bawat katigasan ng kalooban ng ulo? Dahil lang walang pagkatakot sa Diyos. Oh, yan na po yung resulta. Yan na po yung dahilan. Bakit? Tingnan niyo po, bakit humay NPA? Dahil sila'y laban sa gobyerno. Wala silang takot sa gobyerno. Oho. Kaya mga minamahal, dapat una nating malaman or makita or maituro sa inyong mga anak, sa ating mga binata at kadalagahan, dapat una nating malaman yung pagkatakot sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, verse 2, at ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos. Ang sabi ng talata, verse 1, ito muna ating basahin ko muna. Ito nga ang utos ang mga palatuntunan at mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyo magawa sa lupain na inyong paroroonan upang ariin. Anong sabi ng talata? Ang sabi po ng talata, ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos. Unang katotohanan, dapat na ikaw ay matakot sa Panginoon. Apo. Kaya po mga minamahal, sa mga magulang at sa lahat po na naririto, dapat una po nating ituro sa Panginoon yung pagkatakot sa Diyos. Dahil hindi po kayo igagalang ng inyong anak, kayo ay miminus-minusin ng inyong anak, kung unang katotohanan na dapat nating ituturo yung pagkatakot sa Diyos. Sa Diyos nga hindi siya natatakot, sa inyo pa kaya mga magulang? Yun po yung katotohanan. Dahil kaya wala po akong galang sa aking magulang na ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi ko naman alam ang Diyos. Hindi ko naman alam na ang utos ng Diyos ay igalang mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kaya mga minamahal, dapat po nating alam yung mga katotohanan at salita ng Diyos na ipinababatid po sa atin. Upang tayo po may maituro sa second generation. Apo, ano pang sabi po diyan ng talata? Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan. Ang sabi po dyan, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak. Tingnan niyo yan. Dahil ang Israel po, kalimitan, kaya po laging iniulit-ulit, meron pa nga diyang tanda maglalagay ka ng tanda para pagka tinanong ka ng iyong anak, sa bandang pahuli po, ay may paliwanag mo. Anong ibig sabihin po ng tandang yun? Kami dati ay naging alipin sa Ehipto, ngunit kami pinalaya ng Panginoon ng may malakas. Sabi po ng talata diyan, sabi po dito ng talata, ang sabi, at ay iyong sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ni Paraon sa Ehipto, at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihang kamay. Kung babasahin niyo yung taas, bandang taas, makikita ninyo yung conversation diyan. Tinanong, anong ibig sabihin na yun? Para pag tinanong, anong ibig sabihin na yan? Upang maipaliwanag mo sa second generation yung salita ng Diyos na dapat nilang malaman. Ano? Una, yung pagkatakot sa Panginoon. Dapat yan ay unang inilalagay natin o ninyo ng bawat isa sa atin, sa ating puso, sa mga magulang, sa kanilang mga anak, yung pagkatakot sa Panginoon. Dahil mahirap pagka tayo po ay hindi po natin naituturo yan sa ating mga anak. Yung pagkatakot sa Diyos, yan po ang dahilan kung bakit si Lucifer po ay nagrebelde sa Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit si Adan at Eva po ay naging laban sa Diyos. Dahil nung sila'y namatay, wala na silang kamalayan sa Diyos. At ang taong patay espiritual, wala yung pagkatakot sa Diyos. Kaya mga minamahal, kung tayo po talaga nakakilala na sa Panginoon, dapat yun ang huwag mawawala. Yung pagkatakot sa Panginoon.
Ano? Under po na yan, the result, meron kasi pong result yung pagkatakot sa Panginoon. Yung reverential to God. Yung paggalang sa Diyos. Madami pong talataan. Yung paggalang sa Diyos. Yung pagsunod sa Diyos. Yung pagluwalhati sa Diyos. Pagpapasalamat sa Diyos. Lahat yan ay resulta ng pagkatakot sa Panginoon. Apo. Yung pagsunod sa Diyos. Kaya ang sabi po ng talata sa Deuteronomy chapter 10, ang sabi po diyan, verse 12 to 15, ito po ang sabi po dito, ipinayo ang paggalang sa Panginoon. Kung yung babasahin yung Deuteronomy chapter 10 verse 12, ipinayo ang paggalang sa Panginoon. Ano? Ang sabi, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. At ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito na ito sa iyong ikabubuti. Verse 14. Narito, ang Panginoon mong Diyos narito sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit at ang lupa, ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, 10 ng lahat ng naririyan. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila. Tingnan niyo po yan. Kaya po ako po'y nakalagay dun sa akin pong ang awa ng Panginoon ay biyaya. Opo. Yung pong awa ng Panginoon, yung kahabagan ka ng Panginoon, biyaya po yan. Dahil hindi po lahat ng tao ay kinahahabagan ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay biyaya. Bakit? Dahil hindi po lahat nakakaranas ng awa ng Diyos. Hindi po lahat binibigyan niya ng kanyang awa. Kaya po biyaya po sa atin na tayo po'y maglingkod. At isa sa resulta ng pagkatakot sa Panginoon ay yung paggalang sa Diyos. Opo. Yung pagsunod mo sa Diyos, yung sa kabila na ikinahihirapan, yung sa kabila na ikaw ay wala't di walay nasunod ka pa rin sa Diyos, yun ay pagbibigay mo ng pagkatakot sa Panginoon at ang ebidensya nun ay yung reverential to God. Yung paggalang mo sa Diyos. Apo. Dahil hindi po pwede na ikaw ay natatakot sa Diyos at the same time wala kang paggalang sa Diyos. Kaya ang sabi po ng talata, sa verse 1, sa chapter 6, verse 1, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak, at sa iyong anak, at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Ano po? Makikita po natin una diyan yung fearing God, pandalwa, under po na yung reverential to God. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 14, ang sabi po doon, yun po yung ating binasa kanina. Ano po? Sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 15. Ano po? Kaya makikita po diyan yung resulta ay yung reverential, paggalang. Ano? Kaya mahirap na ikaw ay gumalang sa Diyos kapag hindi mo talaga siya kinatatakutan. Ay ngayon, paano ka matatakot ay wala kang alam sa salita ng Diyos? Di ba? Kaya malaki ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Malaki. Dahil kaya ako naging ganito, no, ako hindi pa mananampalataya, wala mang itinuturo ang aking magulang sa akin na salita ng Diyos. Ay ano ang kanilang ituturo? Wala sila sa simbahan.
kanilang ituturo, nasa barikan. Kaya ako natutong magbarik. Ayun, nakikita ko, nagbabarik. Ayun, anong matututunan ko? Ay, ang tinuturo saan? Utoy, pasinding-sindingan na sigarilyo doon sa tungko. Ayun na Ang paborito pang sigarilyo ng aking Winston. Pula. Pagka bumili ka ng hindi ganon, patay ka, mamumura ka. Ayun ang nalaman ko. Bakit? Dahil yun ang itinitrain sa akin. Yun ang ipinapagawa sa akin. May alam ba sila sa salita ng Diyos? Wala. Kaya ako, nung ako hindi pumananampalataya, wala rin akong alam sa salita ng Diyos. Ay, paano ko igagalang ang Diyos na yan? Paano ko igagalang ang Diyos ng Biblia? Ay, wala naman akong alam sa mga katotohanan na yan. Kaya kayo pong mga magulang, tayo pong mga mananampalataya, kung kayo po'y magkakaroon ng pamilya, dapat tayo po ang primerang may alam sa salita ng Diyos upang ating maituro itong mga katotohanan ito sa inyo pong mga anak at sa mga kabinataan at kadalagahan upang inyong maituro sa inyong magiging anak. Ayun po. At ang resulta? Anong resulta? Ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa atin? Paggalang sa Diyos. Opo. Dahil nung sila'y nalilihis ng landas, kaya nga ang Diyos ay nagagalit Bakit? Nawawala na yung reverential to God. Nawawala na. Bakit? Nalilihis sila. Tingnan mo. Sabi nga pamumushong, sabi nga ng Panginoon, mamaya, ang sabi po diyan ng talata, may talata po dito. Ang sabi po ng verse 5, at ang sabi po ng verse 4, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. At sinabi ng Panginoon sa verse 14, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Galit ang Diyos Bakit? Pamumusong na yun sa Diyos. Pagwalang galang na yun sa Diyos. Yung ipag nagpapalit mo siya sa mga walang kwentang bagay. Opo. Yung ipinagpapalit mo ang Diyos sa walang kwentang bagay, na hindi naman yan tutumba sa Diyos, diyan mo siya pinagpapalit. Kaya Diyos galit. Kaya ang Diyos ay galit. So, sa atin po na nandito, lahat, subject po tayo diyan. Ituro po natin sa inyong mga anak, at kung kami magiging magulang, ituturo din namin sa aming mga anak. Dahil, sabi nga, yung second generation, yung generation na may pagkatakot sa Panginoon, yung generation na may paggalang sa Diyos. Dahil ngayon ang mundo, binubusong pa ang Diyos. Opo, binubusong pa nila ang Diyos. Wala silang paggalang sa Diyos. Wala silang pagkatakot sa Diyos. Ano? Sabi, walang pagkatakot sa kanilang mga mata. Nga may talata pong ganyan sa Psalms, kung ako hindi nagkakamali. Walang pagkatakot sa kanilang mga mata. Kaya dapat sa atin po nagsisimula yung mga ganyang bagay. Dahil nung tayo hindi pa mga mananampalataya ng Diyos, Tatay Sergio, hindi natin alam yan. Yeah? At hindi nyo na ituturo sa inyong mga anak. Hindi nyo na ituturo sa inyong mga anak, Tito Boy. Bakit? Dahil wala tayong alam. Ngayon, kung tayo meron ng alam, yung katotohanan na sinasabi ng Diyos, igalang mo ang Diyos, ayaw, ituturo mo sa iyong anak. Ayun pala yun. Sabi ng Bible. Utoy, ining, ito sabi ng Bible. Igalang mo, ang sabi po ng talata, ang sabi mo ng Bible, matakot ka sa Panginoon. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sabi ng talata, sabi ng Ecclesiastes, fear God and keep His commandment. Ang sabi? Matakot ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang mga utos, hindi yata Ecclesiastes, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 12:13. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Ano po? Kaya mga minamahal, dapat meron talaga tayong alam sa salita ng Diyos. Ang isa sa hinahangaan ko dito sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ang Tatay Tulumi. Talaga namang ilang buwan sa isang taon, 16 times, niya natapos ang Bible. Kaya nakakahanga. Nakakahanga yung mga taong ganyan. Nasa kabila na merong, ako naniniwala na meron din problema ang Tatay Tulumi. May sakit din yun. Pero hindi yun naging alintana upang hindi niya alamin yung mga katotohanan sa Biblia. At sana po tayo ganun din. Tayo ganun din pagdating sa salita ng Diyos. Una, yung reverential. Pandalwa is yung readiness to obey God.
Ngayon, kung mayroon kang pagkatakot sa Panginoon, alam niyo yung quick to obey? Ano? Quick to obey. Ano? Before you obey, before you complain. Ano? Yung readiness to obey God. Ang sabi po ng talata, dinggin mo o Israel at iyong isagawa upang ikabuti mo. Bakit kinakailangan nating ready sa pag-obey? Dahil yun po ikabubuti natin. Tignan yun, sabi ng verse ng talata, verse 3, dinggin mo o Israel at iyong isagawa upang ikabuti mo. Alam niyo po, ang Panginoon ay wala pong masamang ipapagawa sa atin. Ay kaya lang naman napapahamak, basahin niyo po yan, kaya lang napapahamak ang bansang Israel pag sila po ay lumilihis, o ang sabi yan, tumitiwas sa katotohanan. Ang sabi, huwag kang sasamba ang sabi po ng talata dito, huwag kang susunod sa ibang mga Diyos. Sa mga Diyos na mga bansang nasa palibot mo. Huwag kang susunod. Ay ngayon, sila nalihis, natiwas, sabi nga. Ay sumusunod sila. Ngayon, anong nangyayari sa kanila? Napapahamak po sila. Ano? Napapahamak po sila. Sa halip na, umalis na sila sa Egypt, di ba? Nung yung katotohanan na sila'y hinango ng Panginoon sa Egypt. Ngayon, sa halip na darating sila sa promised land ng 11 days, kung ako hindi nagkakamali, umikot sila 40 years dun sa ilang. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo sa hindi pagsunod sa Diyos. Ultimong si Moises, hindi nakapasok sa promised land eh. Bakit? Ay sabi, pukpukin mo ng yung bato. Sa kagalit ni Moises, pinupok ng dalawa. Ayun, nagalit ang Panginoon. Hindi nakapasok sa promised land. No? Kaya, kinakailangan talaga na maituro yung katotohanan ng buong sikap sa bawat isa po sa atin. Sa mga magulang, dapat po ituro ninyo ng buong sikap sa inyong mga anak. Ano po? Sa atin naman mga wala pang mga asawa, tayo po yung magpakalalim sa salita ng Diyos upang pag nagkaroon tayo ng kanya-kanyang pamilya, ay may maituro tayo sa ating magiging anak. Apo. Dahil mahirap pag wala tayong maituturo sa ating mga anak. Ano? Para tayong unbeliever din na magsawa na diyan. Ano? Kaya ang sabi po ng talata, letter B, yung readiness to obey God. Ano? At ito po yung sabi ng talata, sa Matthew chapter 12, verse 50, ang sabi po dito ng talata, Matthew 12:50, yan, 50 ba yun o 30? 30. Ang hindi sumama sa akin ay laban sa akin. At ang hindi mag-impok na kasama ko ay nagsasambulat. So, yun na rin po yun. Ang sabi po, readiness to obey, parang yun yata 50. Wait, titignan ko po. Patingin sa 50. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amayan, na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. So yung tagpupong yan, yung ang Panginoong Jesus po ay sinabi, nandito ang iyong mga anak, ang sabi po ng Panginoon, tinugon, ang mga kapatid ko't mga kapatid, ina, ay yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano? So ang idea po na yan, mga minamahal, dapat makita ninyo, yung pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Yung readiness to obey God. Ano po? Napakahalaga po na yan. Kaya, ang sabi po dito ng talata, chapter 6, dinggin mo o Israel at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Ano? So, yung readiness to obey God. Ano po? Yan yung mga katotohanan na dapat po nating malaman at dapat maituro. Unang puntos, yung pagkatakot sa Panginoon, under po niyan, pag kayo meron takot sa Panginoon, yung reverential to God, mangyayari yung may paggalang sa Panginoon at mangyayari yung mabilis kang
yung readiness to obey God. Yung sa kabila ng ikaw ay merong mga problema, sa kabila na may pagsubok sa iyong buhay, dahil alam mo yung katotohanan, at ikabubuti mo yung katotohanan yung susunod ka. Oho. At pantatlo, letter C, under po nun yung recite. Pag sinabing recite, to repeat from memory or read aloud before an audience. Alam niyo po, isa din sa itinuturo ng Panginoon ay yung ituro yung kanyang salita. Di po ba? Ang sabi nga po ng talata, at iyong ituturo ng buong sikap. Sa verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap. Ibig sabihin, meron pangyayari or meron diyang nangyayaring ikaw ay nagsasalita. Opo. Ay mahirap naman na gumagawa ka, pero dapat ikaw ay nagsasalita din ng mga katotohanan sa iyong kinakausap. Yung recite. Ang sabi na po ng verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At ang sabi dito, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad at sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Ibig sabihin, talagang bukang bibig mo ang salita ng Diyos. Hindi yung bukang bibig mo ay kung sino-sino. Hindi yung kaya nagiging mapait pagdating sa paglilingkod ang iyong mga anak dahil mo. Ang lumalabas sa bibig mo ay yung negatibong bagay na hindi dapat nilang malaman, na hindi dapat nilang maunawaan. Dahil mo kaya sila nagiging negatibo sa pagsunod sa Diyos. Anong dapat nilang malaman sa iyo? Yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos, hindi yung galing sa iyo. Dahil pag galing po sa atin, ay may lahok na yan. May lahok na tama at mali. Pero pag galing sa Diyos, yan ang ating ituro. Dahil yan po yung kailangan. Ang sabi po, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Tingnan nyo, talagang i-recite. Talagang sasabihin mo ang katotohanan na iyong nalaman patungkol sa salita ng Diyos. O anak, ang sabi ng Bible, dalhin sa, sampung bahagi. Sa Malakay chapter 3, verse 10. Sabi sa Bible, anak, sabi na ng Bible. Anak, ang sabi ng Bible, Sabi, ibigin mo ang Panginoon mo, ang Diyos ng buong puso mo. Kung meron kang unang iibigin, ang Diyos ng buong puso mo. Huwag mo kaming iibigin ng buong puso dahil kasalanan niya sa Diyos. Dahil dapat, kung kaya mo kami minamahal, dahil ng Diyos na bumubuhay sa iyo. Yun yung maganda dapat ipaunawa sa ating mga anak. Ang Diyos mismo ang sentro. Hindi kayo. Anak ako kami susundin mo. Hindi yan. Anak, kaya mo kami iibigin ng lubos dahil ng Diyos. Dahil bukod sa pag-ibig sa Diyos, kung ikaw yung umiibig sa amin ng higit sa Diyos, baka kami patayin ng Diyos. Yun yung katotohanan. Katotohanan yun. Hindi yun biro. Dahil ang sabi ng talata dito ng Bible, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ngayon, kung ang magulang mo, kung ang kapatid mo, o kung yaman mo ang nagiging Diyos-Diyosan mo, maaari ba yun, brother? Yes. Maaari yung maging Diyos-Diyosan mo kapag yan ay pinahahalagahan mo na ng higit kaysa sa Diyos. Ay, paano yun? Paano ko malalaman? Pag ikay pawala-wala na dito. Pag ikay hindi nakakapagbasa ng Bible. Pag inuuna mo na yan ng higit sa Diyos. I-gauge mo. Tingnan mo kung ano na nangyayari sa iyo. Kaya sabi ko, palagi, ako napapaalam kay Pastor, okay po ba ito? Yung aking, tinanggal ko na yung isa, gawa ng nadadivert sa Panginoon. Yun yung maganda. Na dapat tayo merong discernment, na dapat, pag ito ay nakakapaglayo sa akin sa Panginoon, alisin na natin. Pero kung yan ang naging dahilan, kaya ka lalong lumalapit sa Diyos, ay maganda yan. Maganda yan. Yung lalo ka ay talaga namang umaga, tanghali, hapon, talagang wala kang palto sa pagbabasa ng Bible, talaga naglilingkod ka sa Panginoon, lagi ka nandito, Lunes hanggang sa Linggo, nandito ka pa rin. Ay, maganda yan. Yung lalo ka napapalapit sa Panginoon.
Kaya sana po, sa bawat isa po sa atin, kung meron tayong gagawin, na pagpapasya, una, isang guni po sa Diyos. Isang guni mo sa Diyos. Pangalawa, isama natin ang ating pastor. Opo. Dahil alam ng pastor ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos at patungkol sa mga katotohanan niyan. Ay kung yan ay hindi kalooban ng Diyos, kaya biyaya na pag ako po ay merong nangyayari sa akin, sinasabi ko po sa aking pastor. Kaya yung blessing, na sana'y blessing daw, ay hindi yung blessing. Kung ako mapapalayo sa Panginoon. Ay kung malaking kita, iyain na yan. Kung ako'y aalis dito sa paglilingkod, hindi ko papayagan ang aking sarili. Dahil mas mahal ko ang Panginoon. Buhay din naman Sa loob ng 12 years na ako naglilingkod sa Panginoon, hindi niya ako pinagkulang. Dahil ang sabi ng Bible, ako'y naging bata at ngayon matanda na hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. Kaya dapat tayong maglingkod sa Diyos. Huwag tayong matakot na sumunod. Minsan tayo nag-hesitate pa. Susunod ako, hindi. Baka pag binigay ko ito sa Panginoon, sundin mo, gawin mo. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga pangako. Dahil kung siya sinungaling sa pangako niya, ay ako'y kawawa ngayon, ay wala man ang trabaho. Pero salamat, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At isa sa dahilan na yan, sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Dahil hindi niya pagkukulangin ang tunay na sumusunod sa Kanya. Ngayon, dalawang bagay. Una, ang Diyos ay nagpapala. Bagay si Satanas, nagpapala din. Kaya, magkaroon ka ng discernment. Sabihin mo nga sa ating pastor, isama mo nga siya. Isama mo. Una sa Diyos ko sumangguni, sa ating pastor. Pagka may pinagpapala nga, tapos malayo ka na sa Panginoon, ay mahirap yan. Recite. Repeat from memory. Kaya biblical po yung nire-recite natin yung verse. Yung verse. Recite. At biblical din po yung tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po diyan, sa verse 2, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila, sapagkat pagka ikaw ay nakakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Talagang sasabihin mo ang salita ng Diyos. Kaya sa atin po, mga minamahal, kayong mga magulang, patuloy na turuan ang ating mga anak ayon sa aral at saway ng Panginoon. Sabi ng Ephesians turuan ayon sa aral at saway ng Panginoon. Dahil sa pagtuturo mong yan, inilalayo mo sila sa pagkapahamak. Kaya ako nakakarinig ng mga pastor na nalululong pa rin ang mga anak sa bisyo. Bakit? Ewan ko kung anong dahilan. Kaya sabi ng Bible, upang hindi mapahamak. Upang ikabuti mo. Nandun na tayo sa eleksyon. Pero may pagkukulang din. Magaling ako, hindi pinili o pinili. Pero dapat malaman talaga yung katotohanan. Yun yung pinakamahalaga. Malaman yung katotohanan. Meron pa naririnig, talagang nalululong Kristiyano na. Kaya napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Be saturated with the Word of God. Ng salita ng Diyos. Ayun po yung sabi ng talata. Recite the Word of God. Kaya napakahalaga niyan. Deuteronomy chapter 5, verse 31. Ang sabi po ng talata, ngunit tungkol sa iyo, si Moises po ang kausap diyan ng Diyos, dahil ito inulit na nga po. Ang sabi po, ngunit tungkol sa iyo ay matira ka rito
sa akin at aking sasalitain sa iyo ang lahat ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iyong ituturo. Tingnan niyo po yan. Na iyong ituturo saan? Sa kanila. Kaya mga minamahal, kung merong mapapakinggan ang inyong mga anak sa inyo, yun ay yung turo at aral ng Panginoon. Ay ano pa dapat nilang mapakinggan sa atin? Sa inyo? Ay wala nang pinakamahalaga kundi yan. Yung katotohanan yan na nanggagaling sa Bible. Ano? Sige, magpakayaman ka. Sala. Para itunulak mo na siya sa bangin. Dahil sabi ng talata, hindi naman sinungaling ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi naman sinungaling ang Diyos doon. Ngayon, kung kalooban ng Diyos yan, mangyayari yan. Pero ang mahalaga, ituro mo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. Ano? Kaya sabi po ng talata, verse 31, ngunit tungkol sa iyo, matira ka rito sa akin, at aking sasalitain sa iyo sa lahat ng utos, at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iyong ituturo sa kanila upang kanilang gawin sa lupain na aking ibibigay sa kanila upang ariin. Yan po. Recite. Share the Word of God. Preach the Word of God. Ano? Ibahagi sa mga tao ang salita ng Diyos. Ano po? So, una, fearing God. Pangdalawa, mga katotohanan tungkol sa Diyos. Fact about God. Mga minamahal, ang daming aral ngayon na sinasaula ang turo at aral patungkol sa Diyos. At dapat ituro natin sa ating mga anak yung katotohanan patungkol sa Diyos. Una, sabi po ng Diyos, ng talata diyan, sa verse 4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. We believe that God is one. Ano? Tayo naniniwala na ang Diyos ay isa. At merong 3 persona. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Alam niyo po ba, sa akin, ako yung nahihirapang ipaliwanag yung triune God. Dahil pagka nagkamali ka diyan, ng isang pagpapaliwanag, mga minamahal, sala na lahat. Opo, yan po yung totoo. Ang sabi nga po dito ng amin hong pinag-aaralan sa Trinity class, yun, dinala ko eh. Sabi po dito, ang sabi po dito, each of the Trinity sides represent a foundation truth. Ano? Tayo naniniwala na ang Diyos ay 3 persona. Naniniwala ba kayo? Naniniwala kayo? Naniniwala tayo, siyempre. Naniniwala tayo na ang Diyos ay isa. Ano? Naniniwala ho kayo? Ay 3 persona. Tayo naniniwala na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay magkakapareho sa kanilang kapangyarihan, karunungan, at ano pa? Sa kanilang kaalaman. Ano? Tayo naniniwala diyan. Hindi sila, ang anak ay mababa sa ama, at ang Espiritu ay persa lamang. Magiging saksi ka na yan. Ano? Ang ama lamang ay magiging, hindi. Ang Diyos Ama ay nagkatawang tao, yun ang anak. At ang Banal na Espiritu, yun ang Panginoong Jesus. Ay siya, sala na yan. Dahil ang sabi dito, each of the Trinity sides represent the foundation truth. When any one of these truth is denied, the other 2 sides form an arrow. Meron po ito eh. Ito po yan. 3 po yan. Ano, papaliwanag ko po mamaya sa inyo. That point to the result error. For example, if one denies the monotheism, tayo naniniwala, ang Diyos ay isa. It's monotheism. Ngayon, pag dinenay mo yung monotheism, papataka sa polytheism.
Opo, yan yung katotohanan. Ngayon, pag dinenay mo naman yung equality ng Diyos, yung equality ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, papata ka naman sa subordination. Subordinationism. Nang ibig sabihin, ang anak ay katulong lang ng Ama. Papata ka na sa Iglesia ni Cristo. Hindi, ang anak ay katulong lang ng Ama. Yan ang sabi. Pero ang Ama lang. Ngayon, pag iyong dininay naman yung three person, papata ka naman sa modalism. Naniniwala ka na ang Ama ay naging anak, nagkatawang tao. At ang Banal na Espiritu, yun ang Ama din. Iisa lang, yun lang. Sala. Ano? Sala. Nasabi dito, if one denies the equality of the person, the result is subordinationism. If one denies the existence of three person, ang sabi po dito the result is modalism. This diagram also point out how balanced we must be in our study of this important subject, failing to believe one fundamental element of God, revelation, will lead us into grave danger and error. Pag kayo nagkamali sa pagpapaliwanag ng ganyan, delikado. Kaya dapat po tayo lumalim talaga sa salita ng Diyos. Dapat tayo naniniwala sa katuruan patungkol sa Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, ang sabi ng talata sa verse 4, ang sabi ng talata, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. E paano yun? Ipapaliwanag. Ang may katuruan, Trinity. Kaya dapat tayo lumalim. Dapat tayo mag-aral sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kahit wala naman kayong ganito, basahin lang natin ang Bible, may papaliwanag na natin ng ayos. Apo. Ako ngay hanga po dun sa salamat dun sa mga nag-aaral at naglalagay ng mga komentary na mas napapabilis yung ating pag-aaral. Na sila nag-aral, ang lalalim ng mga yun, nakakahanga. Ano? Kaya mga minamahal, ay tayo naman ay hindi kulang sa turo at aral dito. Sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Dapat yan ay natatanim, nalalagay sa ating isipan at naibabahagi natin. Kanino? Sa mga magulang, sa mga anak. Sa mga kabinataan, yan ay yaman. Yaman yan sa atin. Sa mga kadalagahan, yaman yan sa atin. Dahil pag dumating tayo sa punto na meron na tayong mga pamilya, may tuturo din natin. Yaman yan. Kaya dapat tayo magpakalalim sa salita ng Diyos. Fact about God, we believe in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Trinity is a doctrine for Bible-believing people. Dahil kung ang taong yan ay hindi naniniwala sa Biblia, hindi sila maniniwala sa mga katuruang yan. At hindi nila ma-absorb yung katotohanan yun. Dahil hindi nga sila ligtas. Ngayon, kung tayo mga mananampalataya na, tayo naniniwala diyan, abay, dapat kang tumigas diyan. Dapat tayong lumalim sa turong yan. Dapat tayong, kumbaga po, ay maging saturated ng katotohanan yan upang pag meron sa ating naghahanap at nagtatanong, meron tayong masabi. Apo, kaya napakahalaga po ng katotohanan yan. Fact about the Bible, fact about God, una, one God. Ano? Ang sabi po ng talata, verse 14, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos na mga bansang nasa palibot mo. Bakit? Dahil hindi nga yung Diyos eh. Dahil itinuro na sa iyo, ba't ka susunod yan? Isa nga ang Diyos. Diyos ni Abraham, Ishak, at Jacob. Nagpakilala na sa iyo. Nagpakilala na sa akin. Yan ang ating tanggapin. Ngayon, kung hindi mo alam yan, naituro yan ng Biblia, ay anong ituturo mo sa iyong mga anak? Sa mga binata at dalaga, anong ituturo natin sa ating kung tayo magpapamilya? Napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayong lumalim sa Biblia, sa turo at aral ng Diyos. No? Number 2, hindi lang one God, ito yung matindi, a jealous God.
Ang Diyos po ay mahiling Diyos. He is a jealous God. Ano sabi ng talata eh? Ang sabi po ng talata, verse 15, ang sabi po ng talata, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab-laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Matakot po kayo. Kapag meron kayong pinagpapalit ng higit sa Diyos, may babala ang Diyos. Mga minamahal. Kaya sa mga magulang, ituro nyo na mahalin talaga ang Diyos. Hindi kayo. Dahil ako po'y naniniwala na pagka ang batang yan or kami ay minahal namin ang Diyos, bakit ba namin, ang mga kapatid ko nga at ang aking magulang ay nagtataka sa akin, ba't ay naging ganyan? Ba't dati naman wala kang modong umimik? Lalo na sa siko. Yan, tamo kay Romel. Nung nakita niya yung may nagiinom po sa kanila, ay yung mga batang yun, sasapukan ko ho dati. Nung may kalapati ho akong alaga, pag ako nakakadagit sa kanila, pinatutubos ko hong kalahating kilong patuka. Pero pag ako ho nadadagitan, pupuntahan ko at akin sasapukin pag hindi ibinigay. Sabi na yan, sabi ng kapatid ni Romel, kapatid mo yan, Brother Romel Sabi yan, kasama na yan ni Brother Dudes. Brother Dudes ang tawag. Yun, yung barang bato. Dahil pinagsasasapo ko nga, ibig sabihin, wala akong modo dati. Magulang ko sinasagot ko, wala akong pakialam. Umuwi man ako ng alauna, 2:00 madaling araw. Umagahin na ako sa barkada, wala akong pakialam. Bakit? Wala akong galang. Wala akong modo. Ngayon, ba't ako napaparoon? Wala akong paggalang. Alam niyo po, ang Diyos, kung meron tayong ituturo sa ating mga anak yun, sa mga magulang, kung meron kayong ituturo sa inyong mga anak, ayun ay yung pag-ibig sa Panginoon. Nang higit sa lahat. Dahil ako'y naniniwala na kaya nakita ng mga kapatid ko at ng aking magulang ang pagbabago sa akin dahil nakilala ko ang Diyos sa aking buhay. Opo, nakilala ko ang Diyos sa aking buhay. Dahil mahirap na pagka merong kaagaw ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Sa mga babae, sa mga lalaki, sa mga magulang, sa kainahan, dapat ang pinakasentro ng inyong puso or nasa sa puso ninyo, ang nangungunay ang Diyos. Wala nang iba. Trabaho mo? Pamilya mo? Kayamanan mo? Ang sabi ng Bible, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Walang kahati. Dahil ang sabi ng talata, sa verse 15, ang sabi ng talata, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab-laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng, sabi po ng talata, lupa. No? Kaya wag ho kayong magtuturo sa inyong mga anak ng aagaw na higit sa lahat sa Panginoon. Ano? At ako naniniwala, yun ay proven. Pagka tinuro mo na umibig sa Panginoon, ibigin niyo ang Panginoon, talagang kasama na kayo damay sa mga magulang. Ganon din sa mga binata at dalaga. Naghahanap ka ng babae, dapat ang iniibig ng babae at lalaking yan, unang higit ay ang Panginoon. Ano po? Wala nang iba. So yun po ang sabi ng talata, a jealous God, mahiling Diyos. Ang sabi po ng verse 21 and 24, At iyong ang sasabihin sa iyong mga anak, kami ay naging mga alipin ni Paraon sa Ehipto. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at panggiba sa Ehipto, kay Paraon at sa kanyang buong sangbahayan sa harap ng aming mga mata. At verse 23, at kami ay inilabas niya roon na kaniyang ipinasok kami rito upang ibigay sa amin ang lupain na kanyang isinumpa sa aming mga magulang. Ano po yung makikita natin diyan? Isa pang katotohanan
God is a merciful God. No? Biyaya po yung awa ng Panginoon sa kaawaan ng Panginoon na hindi pa tayo nalilipol. And yet, ang Israel, bagaman matigas ang ulo, doon sa 40 days, inilabas sila dahil narinig ng Panginoon ang daing ng Israel sa Ehipto, inilabas. Pagkalabas, nagrebelde. Moises, dinala mo ba kami dito upang dito kami mamatay? Walang makain, etc., etc. Ang Diyos ay maawain pa rin. Ngayon, sa sobrang tigas ng ulo, pinaikot-ikot. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos may maawain. Yung remnant na natira doon sa Israelites, no, pinagtatanggal yung mga matatanda eh. Dahil pinagpapatay, yung rebelde, yun yung mixed multitude na sinasabi. May nakaasama na hindi naman talaga ligtas. Ano po? At sa biyaya ng Panginoon, sila'y nakarating sa promised land na ibinigay, na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga magulang. After 40 years. No? Ang Diyos ay mawain. Maging sa atin. Biruin nyo, tayo nakaedad ng ganito. Ano? Isipin nyo, tayo nakaedad ng ganito. Yung anak ni Pastor, si Shikaina. Oh. Ilang Pastor araw po? 8 days? 8 days si Shikaina? 5 days. Oh, ay kayo, ilang taon na tayo ngayon? Ay kung tutupuhan ng Panginoon yung ating pamali-mali, ay siya, wala na tayo din eh. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay maawain. So, una, fearing God, about God, pantatlo, ituro nyo din sa inyong mga anak yung faithfulness to God. Yung pagtatapat sa Panginoon. Baka ikaw pa ang primerang kumukontra na, linggo na nandiyan ka na nga ng linggo, attend ka pa ng prayer meeting, magkukwire ka pa? Kung meron kayong dapat gawin sa inyong mga anak, ay yung itulak ninyo sila sa paglilingkod sa Diyos. Maglingkod sila ng tapat sa Diyos. Sobrang laki naman ang giving mo yan. Bawas naman. Ay siya. Galit ng Diyos ang sumasa inyo. Pag ginagawa ninyo yan, tinuturuan nyo ang inyong mga anak na maging laban sa Diyos. Sabi ng talata, sa verse 6, chapter 1, sabi po dito, hanggang 14, babasahin ko na lang po sa inyo. Ito nga ang utos ng Panginoon, ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na inuutos ng Panginoon yung Diyos na ituro sa inyo upang inyong gawin o magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. At ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong isagawa ang lahat ng iyong mga lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Verse 3. Dinggin mo, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi at gaya ng pinangako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Verse 4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan
At mangyayari na pagka ikaw ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na aking isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo at mga bahay na puno ng lahat ng mga mabuting bagay na hindi mo pinuno at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng ulibo na hindi mo itinanim, at iyong kanin, at ikaw ay mabusog, at mag-ingat ka nga baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ano yung pinakikita diyan ng Diyos? Ipinaliwanag ng Diyos na dapat nating ituro sa ating mga anak yung salita ng Diyos, tuparin. Dahil, sabi po ng Bible, verse 12, mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Tunay ba yan? Mangyayari ba yan? Yes. Kaya ipanaliwanag, napakahaba, hanggang verse 11. Tali mo, ganyan. Sabi ng talata, mag-ingat ka. Maaaring ikaw ay mainit ngayon, pero panahon ang magsasaysay. Maaaring ikaw ay mainit noon, panahon ang magsasaysay. Papaano natin mapapanatili yung ating kainitan sa Panginoon? Huwag kang bumase sa iyong damdamin. Sa mga katotohanan ng salita ng Diyos ka bumase. Paano tayo babase sa mga katotohanan ng salita ng Diyos? Read your Bible. Makinig ng preaching. Umattend. Upang iyong mapanatili yung init mo sa Panginoon. Dahil darang araw, darating sa yugto ng buhay mo na ikaw ay nasa madilim na panahon. Nasa maalong buhay. Nasa lubak-lubak na daan. At anong ibig sabihin ng mga problema? Pero dapat tayo'y lumalim sa salita ng Diyos. Dahil pagka ikay malalim sa salita ng Diyos, sabi po ng Bible, ang taong, sabi mo ng Matthew, sabi po, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang unos, hangin, bagyo, at hindi nagiba. Bakit? Sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yung nakikinig at tumutupad ng kanyang salita ay matutulad sa tao na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pero, kung ikaw naman ay hindi nakikinig at hindi mo tinutupad, adi parang nagtayo ka ng bahay sa buhanginan. Yan, Tatay Sirio, alam yon. Pag nagtayo sa buhanginan, ano mangyayari? Giba. Kaya, dapat tayo lumalim sa salita ng Diyos. Bakit? May babala eh. Ang sabi ng Bible, at mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Sa mga magulang, kayo po'y lalong lumalim. Sa atin po, na nababagong nasuloy, tayo po'y lumalim. Mag-ingat ka. Dahil sabi, baka iyong malimutan ang Panginoon. Kung ikaw'y pinagpapala, abay, huwag kang lalayo sa Panginoon. Kung ikaw ay discouraged ngayon, lumapit ka lalo sa Panginoon. Wala tayong susulingan kundi laging paglapit sa Panginoon. Wala. Dahil pag tayo lumayo, labas sa Diyos, mapapahamak lalo tayo. Walang ginaling na lumayo sa Diyos. Dahil kung yun yung babasahin ng Israelites, nung sila palagi nagre-rebelde sa Diyos, alala nyo yung Amalekites, yung AI, kalaban lang AI, sa maliit na bayan, yung Jericho, pinaikot sila ng Panginoon, sumunod sila sa Panginoon, gawin yun, umikot kayo ng 7 beses, tapos kayo humihip. Aba, ang Jericho'y tumbay. Ay, gaano kalaki ng Jericho? Pero doon sa AI, na napakaliit na bayan, hinabol sila at natalo sila. Bakit? May akan. Nasabi ng Diyos, patayin lahat, huwag kukuha, ay nagtago. Ay, yung itinagang bagay sa Panginoon, nagtago. May akan. Mag-ingat, may babala, mag-ingat po tayo. Ano? Kaya,
turuan nyo na maging tapat ang inyong mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Oh, dahil wala po akong nakita na taong naglilingkod sa Diyos na napaok-ok, pababa. Pero may nakita ko nung lumayo sa Diyos, naging miserable ang buhay. Ano? Ano makikita natin? May bunga. Yung faithfulness to God, una yung verse 2, yung days prolong. Ano sabi ng verse 2? Upang, sa bandang huli, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Tama naman niya. Doon sa practical na usapan niya, pagka hindi nagiinom. Sino dito nakaranas na mag-inom? Ako, nakaranas na mag-inom. Oo. Nakaranas na ako mag-inom. Yung sa barkada po namin, kami nag-inom. Yung kwarto po ay 2 lakdaw lang yung higaan. Dahil kubo yung aming pinag-iinuman. Hindi pa ako makaalis sa aking tayo. 2 lakdaw lang. Ay talagang sumuka doon sa sahig. Hindi na. Ako yun eh. Pero malay ho. Kaya masasabihin, pag daw inom, wala nang malay. Malay. Hindi mo lang makontrol lang yung katawan. Oh. Sa practical na usapan, pag kayo nag-iinom, ano mangyayari sa inyo? Sabi nga be a liber lover. Masisira ang inyong atay. Pag kayo naninigarilyo, ano mangyayari? Huh? Pag kayo walang galang sa inyong mga magulang, walang takot sa Diyos, siyempre, pagka ang tao ay walang takot sa Diyos, kasalanan ang ginagawa. Ano mangyayari pagka kasalanan ang ginagawa? Mapapahamak. Ano? Kaya ang sabi diyan, days prolong. Hahaba ang iyong buhay. Pandalawa, yung provision ng Diyos. Ano? Pag ikaw ay faithful sa Diyos, sa paglilingkod, mga magulang, mga kaamahan, mga lasa at mga kabinataan, pag tayo faithful sa Diyos, tapat sa paglilingkod sa Diyos, yung provision niya, walang humpay. Opo. Kaya tayo po'y maglingkod ng tapat sa Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mundong hindi tapat. Sa mundo, pwede yung hindi tapat na naglilingkod. Pero sa Diyos, hindi yung po pwede. Dahil kita ng Diyos ang ating paglilingkod. Ano? Ang sabi po ng talata, sa verse 10 and 11, yung provision, makikita po natin diyan. Tingnan niyo po. 10 and 11. 10 and 11. At mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Tingnan niyo yan. Ang Israel naman ay nung umalis sa Egypt ay Pero salamat ang Panginoon. Yung provision niya. Napoprovide siya. Kaya huwag kayong matakot po sa pagtatapat sa Diyos. Ang katakutan po natin ay yung hindi tayo nagtatapat sa Diyos. Yan po yung katakutan natin. Dahil parang niluluko natin ang Diyos eh. Parang, kumbaga parang minamaliit natin ang Diyos sa kanyang sinasabi. Pananganan natin yung kanyang sinasabi. Magtiwala tayo sa kanyang sinasabi. Sa mga magulang, dapat kayo ang nangunguna sa paglilingkod ng tapat sa Diyos. Dahil makikita ng inyong mga anak na paglilingkod ng tapat sa Diyos kung kayo hindi naglilingkod ng tapat sa Diyos. Kaya salamat po dito sa mga magulang natin na ang kanilang anak ay tinutulak sa paglilingkod sa Panginoon. Ako po, napakagandang bagay po na yan. At yan po yung may dating sa Panginoon. Ano pang sabi? Sa verse 11. At mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno at ang mga balong hook. Alam niyo po napakahalaga ng balon sa sa Middle East. Hindi doon ay mahirap ang tubig. Hindi katulad dito pag nagpagawa ka ng tungga, may luwa pa, luwa na ang mata. Meron pang dawasa, Talaga namang dito, pero doon talagang kaya isinama diyan yung balon, napakahalaga nun eh. Ang sabi diyan, at ang mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, at mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi mo itinanim, at iyong kakanin at ikaw ay mabubusog. Tingnan niyo yan. Pangako yan ng Diyos. Sa Israel. Sa atin, bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo na'y damay na diyan.
Ano? May pangako ang Diyos sa bawat isa po. Sa atin po mga mananampalataya. Kaso, meron, sabi nga, kung iyong susunding masikap. Sabi nga ng talata, kung iyong susunding masikap. Ano? Yung provision at under po nung faithfulness to God, letter C, protection. Ano po natin doon sa ano po, sa nakuha ng thesis, sa nakuha ng board exam. Yung pong paggabay ng Panginoon ay kitang-kita doon sa meron 3 magkaklase, iniwan ng Panginoon, iniwan ang choir, nag-review. Pero yung 2, tuloy sa paglilingkod, hindi nakakapag-review, pero alam niyo po yung 2 ang nakapasa. Halos hindi, madalang ang makapag-review, pero yung 2 ang nakapasa sa board exam, yung iniwan ang Panginoon, siya ang nahulog sa board exam. Alam niyo po yung pag-iingat ng Panginoon, hindi naman galing sa atin eh. Galing sa Diyos. Ano? Ang pag-iingat po natin, ang tunay na pag-iingat sa iyong sarili ay yung isinasa Panginoon mo ang lahat. Iniingatan mo ang iyong anak? Sino bang magulang hindi nag-iingat sa anak? Pero dapat lalong idudulog mo sila sa Panginoon. Dahil hindi kayo ang magaling mag-ingat. Ang Panginoon. Ang sabi ng talata, diyan, yung protection sa verse, nasa na yun? 18 to 19. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. Laging sinasabi yan. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. Ano? Bakit pag hindi mo ginawa yung matuwid at mabuti? Galit nga ang Diyos eh. Hindi pa babayaan ka niya? Parang Israelites? Huwag kayong susunod. Ay nasunod sa ibang Diyos ng mga bayan. Ay di, yun. Anong nangyayari? Ano? Sila ho ay nakukubkub, natatalo sa digmaan. Ano? Kaya sila nadaing uli sa Diyos. Pag nabalik, ang Panginoon man ay mapagpatawad. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ano po? Verse 18. At inyong gagawin na ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo. Tingnan nyo, kaya naman pinagagawa sa atin ng Panginoon yan para din sa atin. Hindi para sa, bagaman sa Kanya, yun, naka-address, pero kaya tayo pinasusunod ng Panginoon sa Kanya, isang rason para sa ikabuti rin natin. Ano? At upang iyong mapasok at ariin ang mabubuting lupain na isinumpa sa iyo ng Panginoon sa iyong mga magulang upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo gaya ng isinalita ng Panginoon. Oh, kaya yung protection, pagka ikaw ay nasa Panginoon, wala nang the best na mag-ingat kundi ang Panginoon. Ano? Wala na. Ang pinaka-the best na mag-ingat ay ang Panginoon. Hindi kung sino-sino. Ano? Kaya dapat tayo sa Panginoon lamang yung protection ng Diyos. At number 4, una, yung pagkatakot sa Panginoon. Pandalawa, yung katotohanan patungkol sa Diyos. Pantatlo, yung pagtatapat sa Diyos. Pantatlo, yung pag-ibig sa Diyos. Ano? Ang pinapatakan ng lahat ng utos sa sa chapter 5 muna tayo, verse 5 muna tayo. Sabi po ng talata. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. At ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Yan po yung sabi. Ang sabi po ng talata, at iibigin, sabi po, thou shall love the Lord thy God with all thine heart. Wala ka na dapat ibang iniibig ng higit kaysa sa Diyos. Sa mga magulang, malaki ang inyong responsibilidad na ituro sa inyong mga anak na ibigin ang Panginoon ng higit sa lahat. Sa mga kabinataan at kadalagahan, dapat matuto tayo na ibigin muna ang Panginoon
na higit sa lahat. Dahil pag hindi yan ang ating ginawa, at pag hindi natin inibig ang Panginoon, hindi maganda. Ano? Kaya sana po, malaman nawa natin yung katotohanan na nahayag at dapat ibigin ang Panginoon. Hindi lang ng buong puso. Ang sabi ng talata, Mark chapter 12 verse 30. Nandiyan na din po yan. Ang sabi po ng talata, Mark chapter 12 verse 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. At ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. At ng buong lakas mo. Ikaw? Therefore, sumahin niyo yung lahat ng yan. Dapat sa Kanya lang po tayo talaga. Sa Kanya lang. Wala nang iba. Dapat walang kaagaw. Ay, tingnan nyo. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Nasa saan yan lahat ng yan? Nasa Diyos. Wala nang iba. Kaya, kung merong pangunahin na nakaupo or dyan sa puso ninyo or sa trono na inyong puso, ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil yun ang dahilan kung bakit iniutusan tayo ng Diyos, ang mga magulang, inuutusan tayo ng Diyos na lumalim sa Kanyang salita, na isagawa ang Kanyang salita. Kaya sana po, maunawaan ninyo yung mga katotohanan yan na atin pong napag-aralan. Ibigin ng higit sa lahat ang Diyos. Wala na tayong priority pang iibigin ng higit sa lahat, kundi ang Diyos na lumikha sa atin. We are double property of God by creation and by redemption. Kaya wala tayong karapatan na kung sino-sino ang ating iibigin ng higit kaysa sa Diyos. No? At ang Diyos naman ay hindi madamot sa ganyan. Kung ang Diyos at kung ikaw ay natutong umibig sa Diyos na higit sa lahat, tunay din ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. No? Pero kung hindi mo iniibig ang Panginoon mong Diyos na higit sa lahat, di peke ka, peke ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Yun lang po yun. At ang Diyos ay hindi madamot sa ganyan. Ang Diyos po ay mapagbiyaya. Kaya sana po, kung meron tayong iibigin na higit sa lahat, walang iba, kundi ang Diyos na lumalang sa atin. Tayo po mag-pray. Salamat, Panginoon, sa katotohanan